Palad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ni Yahweh ang gawain araw-araw. Verse 3, ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa daan ng Panginoon, dun sila lumalakad. Ibigay mo sa amin ng iyong pangalaman upang buong at pagsaksik sa ito'y aking masunod. Verse 5, gayon ako umaasa magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Kaya ay hindi ko natipahan siya ng Panginoon. Ang buwan sa Diyos na at kalakasin. 7. Ang matuwid mong tuntunin, habang aking tinatarok, buong pusong pagpupuri, pupurihin kitang lubos. Verse 8, sabay-sabay po tayo. Ang lahat ng iyong utos, sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong linisan. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Marami tayong rason kung bakit dapat nating purihin ang Panginoon. Kung bakit dapat nating itaas yung mga kamay natin at tumawag para sa Diyos. As of right now, God, we are humble in our sins. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. Fill us anew, we pray. Fill us anew, we pray. Consuming fire, fun into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us, Jesus. Come like a rushing wind, flood us with power from on high. Now set the captives free, live us abandoned to your grace. Lord, let your glory fall. Lord, let your glory fall. Consuming fire, burn into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, burn into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your, yes, Jesus, have your way with us. Oh, come and have your way. Jesus.
for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consume me, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you pour in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. With us, Jesus, come and have your way with us. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up in us, Jesus. Stir our heart, oh God. Hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Consuming fire, burn into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, burn into place. Lord, look at her heart, oh God. Ito yung design ng puso namin, oh God. Ito yung passion ng puso namin, oh God. Stir it up, oh God. Space, Lord, have your way. Lord, have your way. With us. Yes, oh God, hallelujah. Patuloy ka po namin dinadakila, Panginoon. Pinapasalamatan, O Diyos. Ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, ay patuloy naming sinasamba at pinupuri sa umagang ito, O Diyos. Ama naming banal, O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, kami po ay hindi karapat-dapat, Panginoon. Ngunit itinuri mo kaming mga anak mo, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay itinuring mong mga anak. At Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin ay walang katumbas. At marami pong salamat. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay muli lumalapit sa iyo, Panginoon. Sa trono ng iyong habag, Panginoon. Sa trono ng iyong biyaya, Panginoon, na may kababaang loob. At humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Pagsisiyasat sa aming mga puso, Panginoon. Sa buhay ng bawat isa na naririto, Diyos. Kami po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran. Kung meron man kayong nakikita sa aming mga buhay, Panginoon, na nagiging hadlang, Panginoon, upang hindi ka maakilos, Panginoon. Amin pong itong inilalapit sa iyo. At kami po ay nagpapalinis. At humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. At Panginoon, marami pong salamat sa kapatawaran na inyong pinagkakaloob muli sa buhay ng bawat isa sa humihingi nito, Panginoon. Malaya na po kayong makakilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa.
Sa pagkakataong ito, Lord, samahan mo po kami ng iyong presensya, Panginoon. Ng iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa ay patuloy naming maranasan. At itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, sa pulpito, Panginoon. Magmula sa magpapahayag, Panginoon, magmula sa maghahamon, Panginoon, sa tithes and offering, Panginoon, sa music team, sa MC, Panginoon. Use them mightily, effectively, Panginoon, as your instrument to glorify your name, Panginoon, to worship you, O God, at patuloy rin pong gamitin mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na dumaloy sa kanila, Panginoon, at maging sa maghahayag, Lord, ng iyong mabuting balita, Panginoon, patuloy mo po siyang gamitin na isang instrumento mo, Panginoon, na maging daluyan siya ng pagpapalang espiritual para sa marami, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw ang makita sa kanyang buhay, mightily, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na naririto. Patuloy kang maranasan at hihanda mo po, Panginoon, ang aming mga tenga, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mabuting balita, Panginoon. Ano man ang distraction, Panginoon, ay huwag mo pong pahintulutan sa aming kapaligiran, Panginoon. Pagkos ito namin, Lord, ang aming mga pandinig at puso, Panginoon, sa iyong mga salita. At ihanda mo rin po, Panginoon, ang aming mga puso na parang isang matabang lupa, Panginoon, na handang pagtaniman ng iyong mga salita, Panginoon, sa pagkakataong ito. Patuloy, Lord, na ikaw ang maghari sa buhay namin, Panginoon. Patuloy, Lord, ng aming puso ay bigyan mo po ng kagalakan, Panginoon, sa pag-aawitan, sa pagpupuri sa iyo, sa pagsamba sa iyo sa oras na ito, sa umagang ito, O Diyos. Bigyan mo po ang aming puso ng pananabik, Panginoon, na mapakinggan, Panginoon, ang iyong mga salita. Mga salitang magre-rema, Panginoon, sa aming mga buhay. At magkaroon po ito ng kapangyarihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, sa umagang ito, tunay nga, Panginoon, ang iyong mga anak ay mananagumpay na, Panginoon. Sa grasya, sa biyaya, nagmumula sa iyo, Panginoon. Ihanda mo na po kami, Panginoon. Mightily, ibinabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, ang aming pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po na-realize na kaya pala nung isang araw pa gusto talaga akong pigilan. Kahapon halos trangkaso talaga todo. Pero nakita ko yung effect kasi ng sabi siguro ni Satanas, sasali ka pa talo na talaga ako ng husto. Sa worship pa lang nabulabog na siya ng husto. Tapos ngayon, pati ako gusto pang bulabogin kanina dyan. So, naalala ko tuloy yung patutuo ni Sister Mel na gumaganon yung kamay ng ni Alicia ba yun? Gumaganyan. Ako niyan kasi noon, mayroon. Lalo na pag may connection niya, pag umuubo ka halos i-control yung buong katawan mo. Pero presence of mind lang. At purihin ang Panginoon, i-relax mo lang yan. Neutralize ulit yan. So tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano mga ideas para mai-relax mo yung mind mo, then mag-lose yung control ng muscles mo, di ba? Ngayon, nasa sakop pa tayo ng freedom from the bondage of habitual sins. Kukumustahin ko kayo, nakadalawa na tayo, di ba? 2 buwan na. Dapat sana tayo ay mga matatatag na at nakalaya na ba? O hanggang ngayon, nahihirapan pa tayo makalaya? Ha? Laya na ba? Alam mo po sa Bicol, yung laya, alam mo yung laya sa Bicol? Anong tawag doon sa laya? Lalo na sa inyo? Matanda na. Di ba bumibitaw ko sa yon? O, di lumaya nga. O, nalalaglag. Dapat lumaya ka na, kaya laya nga ang tawag sa Bicol. Yan eh. Dapat bumibitaw ka na doon sa kontrol ng kasalanan. Ganun ang laya eh. So, malaya na. Ngayon, mayroon tayong nakaraan. Ano yun? Nung nakaraan ay insecurity. So, yung insecurity, insecure tayo sa buhay natin.
mayroon tayong tinatawag na, bibigyan ko kayo ng example, hindi na personal dahil baka mamaya mag-isip naman kayo. Alam ko ang mga Pilipino malilikot ang pag-iisip. Baka mamaya sasabihin nyo naman may pinupunta riya si pastor dito. Ngayon, ang gagawin ko na lang, dalawa, I think Matthew chapter 21 or 31-32, di ko lang sure yan na, yung dalawang magkapatid na inutusan ng tatay, natatandaan nyo yon. Ang isa, sabi nung isa, nung inutosan, pumunta ka dun sa bukid. So, sabi natin, magtanim ka. Sabi nung isa, opo, pupunta ako. Sabi naman nung isa, hindi pa ako pupunta. At the end, yung nangakong pupunta, hindi pumunta. Yung hindi nangako, siya pumunta. Ano ang naobserbahan natin sa dalawang tao? Yung isa, complacency. Yung isa, may responsibility. Kita nyo? So, presente ba yan sa ating mga sarili? Kaya medyo safe ako ngayon magbitaw. Andiyan pa ba yan sa sarili natin? Siguro naman, pag-isipan natin mabuti yan. Pangalawa kong example, nag-strike lang ito sa akin ngayon. Alibughang anak, the prodigal son. Alam ko hindi nyo makakalimutan yan dahil pinerform nyo pa yan dito. Dalawang anak din yon. Ang isang, yung bunsong anak, lumapit, nakiusap sa tatay. Kinuha ang mana at umalis. Sa madaling sabi, nagkaroon ng problema, naubos ang kanyang pera, and then ano nangyari? Siya ay bumalik nang wala ng pera. Ano nangyari doon sa naiwan na panganay? Ano nakita nyo? Nung nakita ng tatay na andyan na yung anak niya, kahit gusgusin ang hitsura, ang ginawa niya ay winilgam pa, nilagyan ng singsing, tapos nagpapiesta pa sa kanila. Ano nangyari doon sa isa? Insecurity. Nagselos. Bakit insecurity? Dahil ando doon na nga siya lagi sa bahay, kumpleto na lahat, naiinggit pa doon sa bumalik. So, mayroon ba tayong ganyan attitude? Tatanungin ko. Yan yung pong insecurity na pinag-aralan nyo noong nakaraan. Na nandoon ka na, kaya tinanong nga siya, sabi nga ng tatay, anak, nandito ka lagi sa aking pamamahay. Andyan lahat, anuman ang kailangan mo. Ano ito? Hindi mo ginagawa. Andyan yan. Tapos nagreklamo pa, hindi mo man lang ako hindi mo man lang ako binigyan ng isang tupa para maghanda rin ako sa mga kaibigan ko. Ang tanong, naghingi ka ba? Hindi. So, minsan ang behavior ng bawat isa ay ganon. Hindi niya nakikita ang kahalagahan ng magulang, ng tatay, sa kanilang mga anak. Gusto ko nga sanang example sa bahay at mga anak. Kaso, mamaya mapaul na naman ako. Mas mabuti yung scripture, yung alibughang anak at saka yung kapatid niya. So, si panganay, andyan na sa kanyang lahat, insecure pa. Naiinggit pa doon sa kapatid niya, kapatid naman niya yun. So, ang pag-uugali ba natin, presente pa ba yan ngayon? Na minsan pag may bago, tapos nakita natin na medyo umuusbong, naiinggit tayo, di ba? Insecurity. Sabi ng 21:13 ata ng Matthew yun, di ko na matandaan, basta sa lugar na yan, sabi ng turo ng Panginoong Hesus sa Parisiyo, kayo mga Parisiyo, itong gustong pumasok sa kaharian ng Diyos ay pinipigilan nyo. At kayo naman ay ayaw pumasok. O, di ba? So, ano ang connection noon? Yung Parisiyo, ayaw niyang papasukin ang mga baguhan na papasok sa kalooban ng Panginoon na kumilala sa Diyos, pero sila ayaw din kumilala sa Diyos. So minsan may mga
attitude, behavior tayo na ganito. Kaya, papasok ngayon ako dito sa freedom from the bondage of habitual sins. So, nung mga nakaraan, marami tayong napakinggan patungkol sa habitual sins. Ano ba yung habitual sins? Paulit-ulit na ginagawa mo, sabi nga ng kanina ni Sister Lourdes, may mga nabibitawan tayo na salita na hindi natin namamalayan. Na pag binalik sa'yo, ay matalas yung isip ng kausap mo. Minsan tumatanggi ka na, hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinabi yun. Pero, alam mo, ang pang-neutralize dyan, aminin mo ang kapatid sa hindi. Recorded yan ng Panginoon. Sabi ng Ecclesiastes, pagdating ng araw, lahat na ginagawa natin, lihiman o hayag, ipagsusulit natin yan sa Panginoon. Okay po ba tayo dyan? Kaya siguro, alam na natin, dapat maging maingat tayo sa pamumuhay natin sa araw-araw. Kasi recorded po lahat yun. Ngayon, papasok ako. Gusto ko pa nga sana example kanina, yung sinabi ni Sister Lourdes. Ay, pero pwede rin. Yung the vine and the branches. Kung mapapansin nyo doon, yung vine is Jesus Christ. The gardener is the Father. And the branches at that time, ang sinasabihan niya, disciples, but we are branches also at this time, connected to the vine. Mayroong Bible verse sa Romans 11, chapter sa mga 17 siguro, verse 17, makikita natin yung puno ng ulibo. It means parehas din doon, the vine. At ang original na sanga is Israelites. Nung hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, pinutol. Kasi baka mamaya sabihin nila, oy, kaklaro ko lang, dahil baka mamaya sabihin, nawawala ba ang salvation? Issue na naman yan. Ito lang, nasa belief ng isa yan. Ngayon, original ka na branch. Pero dahil hindi ka sumunod, binakli ng Panginoon at inugpong yung ligaw na sanga ng ulibo, which is the Gentiles, ikinonek at tayo nabiyayaan ng grace and mercy. Kaya sabi nga ni Paul, kayong mga hintel, huwag kayong magyayabang kasi yung original nga, binakli, kayo pang naugpong lamang. So yung sinabi doon sa 15 ng Matthew, ang mga sanga, ibig sabihin, kapart ka. Pero pag hindi ka namumunga, puputulin ka. May nabasa na kayo sa scripture, yung isang puno na hindi namumunga, na gusto ng putulin. Sabi, pagbibigyan ko pa yan ng 1 taon. At pagbalik ko, pag wala pang bunga, sorry. So ito, warning lahat sa atin, pinapakita ng Panginoon na, kasi sabi doon ng 15 if you abide in me, whatever you ask, it shall be given to you. Sabi niya doon, you cannot bear fruit unless you abide in me. So, ibig sabihin, kung nakita na konektado tayo, nakikita natin sa sarili natin, connected tayo, pero hindi ka nagpiper ng fruit, mukhang magic lang yan. Daya yun. O baka plastic na puno, walang bunga. Di ba? So, make sure na you are connected in the vine para may transformation sa buhay natin. Pasok tayo sa 1 John chapter 3 verse 1 to 10. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Take note ha, balik mo muna ng konti. Kaya
hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan, ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Okay, tuloy. Verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Verse 3. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa, may ganitong pag-asa kay Kristo, ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Verse 5. Nalalaman ninyo na parito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Napakalinaw. Ang nananatili kanino? Kay Kristo ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakakilala man sa Kanya. Sumalinaw po, ang nagpapatuloy daw sa pagkakasala ay hindi kilala ang Diyos. Malinaw yan. 7. Mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Praise God! Kung ikaw ay gumagawa ng matuwid na tulad ni Kristo, nalulugod ang Diyos sa iyo. Verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay ano? Kampo ng dyablo, nakakahiya. Sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Hold mo muna dyan. Dapat nga tayo, part tayo ng tagawasak ng gawa ng kasamaan. Dahil connected tayo kay Christ Pumunta si Jesus Christ para sirain ang gawa ng dyablo. Pero bakit tayo pa atang namamanipula? Huwag tayong palinlang, sabi ng Scripture. Tuloy sa verse 9. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ano bang inawit nyo sa huli kanina? Yes, I am. So dapat, hindi nagpapatuloy. Mamaya, pagkakasala. So, anong sabi niya? Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa Kanya ang binhing mula sa Diyos. Napakahalaga ng born-again Christian, the rebirth of the Christian. Binhi, the Spirit. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Tuloy. Meron pa ba? Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa Kanya, kapatid, at hindi anak ng Diyos. Tayo pong natin manalangin. Lord, we thank you for this time na muli mong ipinalala itong iyong mga salita. Kailangan namin ng iyong presensya, kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo upang maintindihan, maunawaan namin ito. At ito'y maging gabay sa aming buhay sa araw-araw. Hayaan mo itong mga salita mo ay laging nagpapaalala sa bawat naming ginagawa sa araw-araw. Purihin ka, dakila ka. Ikaw ang may kontrol ng aming buhay.
Ikaw ang nagbibigay ng aming pangangailangan. Ikaw ang nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Kaya kami buong nagpapasalamat sa iyo. Dahil kung wala ka sa aming buhay, wala po kaming maayos na patutunguhan. Salamat sa mga pangako mo, sa kaligtasan, hindi lang dito sa lupa, maging sa buhay na walang hanggan. Kaya hiniling ko po ang kapangyarihan mo na dumaloy sa buhay ng bawat isa. At lalo ka pang makilala ng lubos-lubusan sa pangalan ni Jesus. Amen. So napakaganda ng ating teksto ngayon. Dahil sabi ko nga, ang highlight ko dyan, nalalaman ninyong naparito sa Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. Alam natin yan. Napako sa cross ng Kalbaryo ang ating Panginoong Hesus, hindi sa kanyang pagkakasala, kundi sa ating mga kasalanan. At verse 9 dyan, sabi, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. Amen po ba? So makikita po natin na malinaw ang sinasabi ng Scripture na kung ito'y sinusundan lang po natin, hindi po tayo madadaya ng sanlibutan o ng kaaway. So ngayon, kasi under pa tayo ng habitual freedom from the bondage of habitual sins. So ang title ko ngayon sa umaga ay, ang tema ko ay, how can we be freed from slavery to sin? Yung pagkaalipin natin sa kasalanan. Paano ba tayo makalaya dito? Kasi nakita natin kanina sa teksto, napakaganda ng sinasabi sa teksto. So, how can we be freed from slavery to sin? Ang unang puntos ko dito ay, ayan, we must understand that we are God's children. Naunawaan po ba natin? Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ako ng Diyos. Kapopronounce nyo lang kanina sa kanta. Ano yan? I am free indeed. I'm a child of God, di ba? Yes, I am. Oh, ang ganda. So, inaangkin natin. We are God's children. Alam niyo ba kung bakit? Kung inaangkin mo na anak ka ng Diyos, katulad ng dalawa na sinampol ko kanina, yung magkapatid sa alibughang anak, ba't ka maiinggit doon? You have to realize that you are His son. Anak ka niya. Ba't ka magsiselos? Andiyan ka. Maganda ngayon, di nangyari sa iyo yung nangyari sa kanya. So, dapat hindi ka maiinggit. Anak ka ng Diyos eh. Ba't ka magsiselos? Hayaan mo kung anong kalagayan din niya. Kaya minsan, sa mga magkakapatid, obserbahan mo, halimbawa, ang tatay si A, ang nanay si B, may anak na 5, si 1, 2, 3, 4, 5, si 5 ang bunso. Siyempre, ito si 1, 2, 3, 4, malalaki na, kaya na, siyempre, ang tutok ni A and B doon sa 5. Kasi mahina pa. Ay ngayon, may hinggit na si 1, 2, 3. Lagi na lang ang tingin ni, doon sa kay bunso. So tayo, naiinggit tayo niyan. Pero nag-iisang bahay kayo. Kung tutusin, iisipin mo, Tol, bakit ka maiinggit? Dito pa nung nakakatira tayo. Ang ganda ng ating kalalagyan eh. So ang point ko doon, hindi ka dapat maiinggit. Hindi ka dapat insecure. Kasi lahat naman na resources ng nanay tatay mo, binibigay mo naman sa inyo pag nanghihingi ka. The same dito sa church. The same din sa kaharian ng Diyos. Kaya ka lang insecure dahil hindi ka kasi kumikilos at ginagawa yung part mo sa Kanya.
Nakita mo na naman, si number 2 may dala-dala ng pasalubong sa tatay niya. Yan naman, nanunuhol na naman kayo, nagpapalakas naman. Hindi niya yun alam, yung damdamin noon, nagsusukli lang pabalik dahil mahal niya yung tatay niya. Ang problema sa atin, hindi natin tinitingnan ang sarili natin kung ano ang magagawa nating mabuti para sa Diyos. Kaya dumarating ang mga puntos na ganyan na apektado tayo masyado na hindi naman dapat. Kaya tayo nagkakaproblema. So nakita natin sa first point ko na we must understand that we are children of God. Ano ba ang verse 1 to 3? Sabi dito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Tingnan nyo kung gaano kalaki yan. Sa English niyan, the lavish na pagmamahal ng Diyos sa atin. Tinawag tayong mga anak ng Diyos. Biro mo yan, ang Diyos mismo ang tumawag sa atin na tayo yung mga anak niya. Kaso ayaw mong i-recognize eh. Kaya ganun ang behavior natin. Hindi mo dinadama na mahal ka niya ng Diyos. Hindi mo dinadama na mahal ka ng tatay mo, kaya nagre-rebelde ka. Di ba? Kung dinadama mo na mahal ka ng tatay mo, hindi ka susuway sa pinapagawa sa iyo dahil yung tatay mo hindi naman magpapagawa ng ikapapahamak mo. Nakuha po ba natin? Sabi niya, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo, ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. So ngayon, ikukunik ko doon sa mga sanga na sanga nga ni Christ pero pinuputol niya dahil walang bunga. Ikaw naman, tayo naman, nandoon tayo sa loob ng pamamahay pero hindi natin kinikilala na anak tayo niya. Kaya ngayon, lumalabas, parang hindi mo rin kilala na tatay mo siya. Bakit ka mo? Sabi doon sa dulo ng verse, ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kilala ang Diyos. So, hindi ka kilala dahil hindi nga nila kilala ang Diyos. So, mantakin mo, sasabihin natin, nakikilala natin ang Diyos, pero yung gawa mo iba, as if, hindi mo rin kilala ang Diyos. Pero, physically, nandoon ka. Pero spiritually, hindi mo kilala ang Diyos, ang katotohanan. Kasi yun yung mga sanga na sinasabi ni Kristo na pinuputol pero connected sa Christ. Kilala ko si Kristo pero wala kang bunga. Ano yung bunga? Fruit of the Spirit. Asan yun? Connected ka ba talaga? You have the seed that comes from God. So kung wala, i-connect mo. Mag-connect ka. Sabi ng verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Reminder ulit. Ngunit, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit, alam natin na pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. So, yun ang expectation ng lahat na sumusunod kay Kristo. Yun nakakakilala sa Kanya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Sabi sa verse 3, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap. So, take note. Kung sino man ang may ganitong pag-asa. So kung ikaw may pag-asa sa isang bagay na gusto mo makuha, naghahanda ka niyan. Hindi yung baliwala na kampante ka masyado. Sabi niya dito, verse 3, kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis. So, nagsisikap siya na hindi magkasala.
Nagsisikap siya na gumawa ng mabuti. Lahat-lahat na pinapagawa ng Panginoon sa kanya para maging maluwalhati ang Panginoon sa kanyang buhay. Yun ang pinagsisikapan niya. Ganun dapat tayo. So titingnan natin, we must understand that we are God's children. Kung hindi po natin ito naiintindihan, hindi natin magagawa yung mga bagay na yan. Una-una, intindihin mo, bakit ka minahal ng Diyos? So, ang point A ko dyan, pakilagay ng A. The Father's love abounds in us. So, yung pagmamahal ng Diyos ay nasa sa atin. Kaya, acknowledge Him as our Father. Acknowledge that God loves us. Yun ang pinakamahalaga. Sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay sumasagana sa atin. Pero hindi natin napapansin yan. Yung alibugang anak, yung panganay doon, hindi niya napapansin na sagana ang pagmamahal ng Ama sa kanya. Di nyo napansin yun? Nainggit pa siya doon sa kapatid niya na dapat niyang kaawaan. Ang nakita niya doon, pag umiral kasi sa atin yung inggit, nawawala ang ating paningin sa kabutihan ng Diyos sa atin. Ando doon siya sa tahanan. Malaya siyang gumawa ng anuman na gusto niya. Pero hindi niya kasi ina-acknowledge ang pagmamahal ng magulang niya sa kanya. Lahat, obserbahan niyo kung mayroon ngayon, presente, yung kung kayong mga bata, pinapakita na ng magulang ang pagmamahal sa inyo. Tapos, parang binabali, wala nyo pa rin. Alam mo, suwail ka na number 1. Kasi hindi mo na-appreciate ang pag-ibig ng magulang mo sa'yo. So, ganun din tayo. Kaya tayo nagkakaganyan, hindi natin na-appreciate ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin ina-acknowledge na anak niya tayo. Itinatanggi natin, di ko tatayan. Pero pag mayaman, kahit hindi tatay mo, tatay ko yan. Mga ganun ba? So, ganun ang tao magaling. Pag mga mali ang ginagawa, di ko alam kung kanino nagmana yan. Sa asawa ko siguro. Di ba? Pero pag magaling, mahusay yung anak, nag-aagawan. So dito, dapat we should recognize, we must recognize, we must understand and recognize that we are God's children. Sabi ng John 15:10, meron ba ako dyan? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Klaro po ba? Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So si Jesus Christ man, ganun din ang ginagawa. Na dapat tayo ay ganun din ang gagawin. Para manatili tayo sa pag-ibig ng Ama sa atin. So ipakita mo sa magulang mo na mahal ka niya. Ang problema, minahal ka na nga, hindi ka man lang marunong magpakita ng... Kaya, minsan, hindi lang yung tatay ang nagtatampo sa anak. Ang Diyos nagtatampo sa atin. Bakit? Hindi mo pinapakita kasi yung pag-ibig mo sa Kanya. Pero mahal tayo ng Diyos. Bakit hindi mo pinapakita? Dun sa pagsunod sa kalooban niya, nasaan ang fruit of the Spirit? Nandiyan dyan na ba? Katulad pa rin ba tayo nung alibugang anak, yung panganay? Dapat hindi na. B. Punta tayo sa B. The hope we can have in Christ purifies us. Ito po yun. Kung ando doon po, ina-acknowledge natin ang pag-ibig o inuunawa natin ang pag-ibig ng Diyos na tayo'y anak niya, magkakaroon tayo ng pag-asa sa ating Panginoong Yesus na sa pag-asa na yan, patuloy tayong nagsisikap na maabot yung mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya sa pagsisikap natin, hindi mo na mamalayan. Unti-unti kang nababago.
pinopurify yung buhay mo sa araw-araw. Yung mga hindi katanggap-tanggap na pag-uugali mo nung una, aba, nagbabago na ngayon. Naiiba ka na, kapatid. Hindi ka na yung nakilala ko nung 10 years ago. Ang laki na ng pinagbago mo. So sana ganun tayo, di ba? Yung bang pangarap natin sa buhay? Alam ko dapat ang Kristiyano, dito sa pagiging Kristiyano, ang pangarap ng buhay, pangarap sa buhay ng bawat isa, ay ang patuloy na nababago tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil pag nalugod sa atin ang Panginoon, sa pagsasakripisyo mo, para mabago at maituwid ang buhay mo, nalulugod ang Diyos. Ang kasunod niyan, pagpapala para sa iyo. Pero kapag hindi nalulugod, mayroon ka pang konting behavior nung panganay sa alibugang anak, delikado pa rin. Kailangan pa rin ang pagtutuwid doon. Ando doon, nasa presence tayo ng ating Father, pero ando doon lagi, kaya ginagay tayo ng Father, ng ating dinidisiplina tayo. Alam mo, ang disiplina, masakit din eh. Katulad yan, parang minsan inaabuso natin ang sarili natin, disiplina din sa atin yun. Pagdating na nagresulta ng hindi maganda. Ngayon, nire-remind tayo ng Panginoon na maging mapagbantay at maiiwas ang mga sarili natin sa kapahamakan. So tingnan po natin ang verse 3. Ang sabi doon ng verse 3, kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo, the hope we have in Christ, ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. So kung ang pag-asa mo ay na kay Kristo, dapat yung ang inyong pinagsisikapan maging malinis. Maaalis na, ialis mo na sa buhay mo yung hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos. Pagsikapan mong mabuti na maging malinis ka sa harapan ng Diyos. Kahit hindi mo na sabihin kanino na born again ka, diyan pa lang mapapatunayan na nila sa'yo. Kahit hindi ka na maglagay ng ID na I am born again. Naku, delikado yun. Mag-ID ka ba? Ano yun? Nakalimutan ko na yung tatlo yung nilagay niya dito na ID. Na lumabas ay, hindi ko na matandaan. Maganda sana yun. So nakita po natin na ganun ang dapat natin pagsisikap. Ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Punta natin ang 1 John 7:8. Ayan. Sabi ng verse 7, ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, ayan na, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. So kung naka-abide tayo kay Jesus Christ, maraming katibayan ang scriptures na kaya tayong linisin. Kaya tayong baguhin. Kayang alisin sa atin ang mga mali nating ginagawa. Pero, ako dudugtungan ko ng pero. Pero wala dyan sa scripture na yun. Willing ka ba? Kasi ang kailangan dito, willingness ng isang tao. Kung mapapansin nyo, ang scripture napakalinaw ng mga binibitawan ng mga salita. Pero ang tanong dyan, payag ka ba na malinis ka? Mabago ka? So ang makakasagot niyan, ikaw
at depende na sa commitment mo sa Panginoon. Kasi, sabi ko nga, kahit man ako, ano man gawin kong, kahit nga sa kumpanya kasi ang tagal ko na nagtrabaho sa kumpanya, humawak ako ng mga tao, kaya ko magtanggal, kaya ko mag-recruit. Pero sabi ko lagi, hindi mo pwede ikumpara itong sa Panginoon. Doon, pag nagkamalang isang tao, memohan kita. First memo, warning. Pangalawa, second memo, warning. Pangatlo, termination. Ano ang sinasabi ng company? Sabi ng company, maraming naghahanap ng trabaho dyan. Kaya dapat ikaw ay nagtitino. Maraming nangangailangan dyan. Maraming pwedeng ipalit sa'yo. Yung mga terminology ng secular. Pero dito sa spiritual, sinisikap natin na ang buhay ng bawat isa ay mabago. Kasi ang layunin ng Diyos, mabago ang bawat isa sa atin. Tama po ba? Kaya, kung tayo man ay may mga problema, diyan tayo tinuturuan ng Panginoon kung paano natin ayusin ang buhay natin at kung paano tayo umamin na may mali tayo. Alam mo ang problema sa tao, sa dami ko na nakaharap, yung hindi marunong umamin. Kaya nagkakagulo eh. Subukan nyo, kahit sa magkapatid. Ang pinag-awayan, piso lang pala. Hindi namin ang isa na kinuha niya. Magtatalo na ngayon yan. Ikaw yan, wala naman akong kinuha. Pero sumimple pala. Pero kung hindi na umabot na sa sakitan ng napakatindi na, hanggang sa linatigo na ng tatay, saka palang umamin, gusto nyo ba ang ganun? Umabot ang Panginoon na talagang pinilipit ng tainga mo, doon ka na lang ngayon aamin. Ay kung inamin mo na maaga pa, hindi ka na sana na latay, tagdad ka ng latay. So minsan ganun tayo sa Panginoon. Bakit ka mo ganyan yan? Nature po ng ating physical. Kasi kung, sabi ko nga, kung matagal ka nang nag-aalaga ng dalawang mababangis na hayop, ang isa dyan ay cheetah, at ang isa dyan ay, tiger ba? Kahit pinalaki mo yan nung maliit pa, tiger at cheetah pa rin yan. Pag gutom na yan, ikaw ang lalapain. Ganun yun. O kung alaga mo siya, pag gutom na yan, hindi mo na makontrol, mangangagat na yan. Ulalapa na ng ibang tao yan. Ay kung nandiyan sa buhay mo yung dalawa na yan, ang tingin mo na ngayon sa kapatiran mo, pagkain ito lalapain mo na rin. Kasi, ang umalma si cheetah, yung isa naman si tiger. Pag medyo gutom ngayon yung dalawa na nasa katauhan mo, lalapain kita. Kakainin kita. O, di ba? Anong kailangan dyan? Palayain mo, bitawan mo yan. Kasi hindi makakatulong sa iyo. Kaya huwag na kayo mag-alaga. Lumaya na ba? Tapos na tayo sa insecurity. Dapat binitawan nyo na yun. Hayaan mong ibang mag-alaga, huwag lang kayo. Pag inalagaan nyo yan, ang epekto napakahirap sa buhay natin. Kumpleto ka na, insecure ka pa. Kaya minsan, joke lang eh. Alam mo, ako wala naman dito si Pastor eh. Hindi naman nakikinig sa taas. Ako nung high school pa, pag tumingin ako sa babae, pag nakita ko na may mga pagganong-ganon na, hindi na lang, sabi ko, ayaw ko na lang. Eh, buti si Pastora noon, simple lang yan eh. Hindi siya naglalagay-lagay ng mga, yung mga pinapaliit ang kilay. Kaya minsan may nakausap ako dyan sa Abu Dhabi. Ayaw ko nagalit sa akin. Sabi ko, alam nyo ba? Pag sobrang paganda nyo sa mukha nyo, parang napaka-insecure mo sa buhay mo. Kasi pag nag-asawa ka, ganito yun. Pag tingin ng asawa mo sa'yo,
Ay, paano kung wala na yung mga pintura at mga dekorasyon sa mukha mo? Di ba? Di, ang mangyayari dyan? Mawawala na siya ng gana. Ay, bakit hindi mo natapatin hanggang maaga? Normal lang. Dahil ikaw na nakikita ng mata niya, naka-record na yun dun sa mind. Na natural lang ito, gustong-gusto ko siya. O, di ba? So, lagay mo lang, normal lang. Kasi, ay paano kung halimbawa, nandoon nagsama na kayo, paggising mo, ayaw mo pa magpakita, kailangan pumunta muna ako sa CR. Tapos ganun. Tapos ngayon, pagharap mo kasi mag-aalmusal kayo. Okay, maganda. Ang problema ngayon ay nagkabiglaan. Hindi ka nakapaghilamos, hindi ka pagtingin. Mahal, bakit ganyan ka? Ay, kaya napakaganda ng natural lamang. Sabi nga, you are created by God sa ganyang sitwasyon mo eh. Bakit mo babaguhin? Hindi, moderno na kayo ngayon. Hindi naman. Eh, okay lang naman yan na nagdadagdag ka ng simple na art ba yan? Art. So, nakita po natin, sa verse 8 sabi doon, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So, nakita po natin yan. So, pangalawang point ko, kanina ang point ko, we must understand that we are God's children. Pangalawa, we must remain in Christ to avoid sin. So, ito po ang napakahalaga. Remain in Christ. Remain in love with Christ. Kasi kung nananatili tayo kay Kristo, alam mo, hindi ka magkakasala. Mawawala talaga yung bandage na yan. Kasi, si Kristo lagi ang naaalala mo sa buhay mo. Pagdating ng mga tukso, si Kristo ang naalala mo. Ay, mahal ako ni Kristo. Hindi pwedeng mangyari ito sa akin. So, remain in Christ. 4 to 6. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 5. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Verse 6. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. So dito, dinidescribe ng 4 to 6 na kapag kilala mo si Kristo, hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Alam ko lahat tayo ay mahina. Lahat tayo pag wala si Kristo ay kayang tuksohin, dayain ng kaaway. Pero dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa buhay ng bawat isa, may lakas tayo upang iwasan, layuan ang mga kasalanan. Ang first A, we must remain in Christ to avoid sin. A, for those who are in Christ, do not continue in sin. Yun ang nabanggit sa verse 6. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So, for those who are with Christ, do not continue in sin. Sinasabi ko sa inyo, mamumuhay kayo ayon sa Espiritu. So, makita natin sa Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So kung tayo, yung kanina sinabi ko na the seed, which is the Spirit, na naririyan sa atin, pag yan ang umiral sa ating buhay, yan ang sinasabi niya, mamumuhay kayo ayon sa Espiritu.
hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Pag nabubuhay tayo sa spiritual, at andyan dyan sa'yo yung pagka-born again mo, yung rebirth ng spiritual, maniwala kayo, hindi magpapahintulot ang Espiritu ng Diyos na mapahama kayo o madaya kayo ng kaaway. Bakit ka mo? Dahil andyan sa'yo siya eh. Bago papayag ba ang Espiritu ng Diyos na nasa sa'yo na ang templo niya ay ilalagay sa kapahamakan? Hindi ah. Hindi pwede. Maliban lang kung wala talaga dyan. Mapapahama ka. Anong sabi niyang anong verse yung sa Bible na hindi mo ba alam ng buhay mo, ang katawan mo ay templo ng Diyos? At ang nananahan sa iyo ay ang Espiritu ng Diyos. So ibig sabihin, we are the temple of God. So kung nandiyan talaga yung templo na yan, andiyan ang presensya ng Diyos. Kasi kung there is a temple, saan asang pang king? Asang babae ng king? Di ba nasa temple? So kung templo tayo ng Diyos, ang presensya ng Diyos nasa sa atin. Papayag ba yan na matukso itong templo na ito? Tingin ko hindi. Hindi ka papayagan. Kasi andoon siya, nakaluglok sa buhay mo. Pero kung sasabihin mo, bakit ba? Mayroon din akong kakilala na na pag nagagalit, pwede naman pala yun eh. Ang tanong, wala ba ngayon yung king dyan sa templo mo? Mukhang nag-ikot muna, mukhang pumasyal sa nagbisita sa ibang kaharian. Kaya ngayon pwede kang gumawa ng ganun. Tingin ko hindi. Kung we are the temple of God, hindi pababayaan ng Diyos na mapahamak yung katawan na yan. Kasi sabi nga, kung sino man ang sisira sa katawan na ito, sabi ng Diyos, sisirain ko rin. Paparusahan. So, itong sinasabi ng Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Bakit natin ang pagbibigyan? Hindi ka namumuhay sa Espiritu eh. Yun naman talaga eh, dalawa lang yan. So B, tingnan natin. Ano sabi ng B? For abiding in Christ, help us to get rid of our sins. Kung nasa kay Kristo ka, kaya mong alisin ang iyong kasalanan. Anong sabi ng verse 5? Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. Siya ay walang kasalanan. So, the purpose of Christ to come para wasakin ang kasalanan. Yung punta niya dito noon as nagkatawang tao para iiwas tayo sa kapahamakan. Tinuruan tayo ng mamuhay ng kaaya-aya sa Diyos. Nilalayo tayo. Kaya nga ang basis ng Panginoon sa atin ngayon, tinitingnan yung mga gawa natin kung yung gawa mo ba ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Yan ang puntos doon. Kaya gusto ng Diyos, maluwalhati siya sa bawat galaw natin dito sa ibabaw ng mundo habang tayo'y namumuhay pa. Dahil bilang alam ng Diyos, recorded, sabi ng Ecclesiastes, hayag man o lihim, magsusulit ka sa bandang uli. So anong sabi ng Hebrews 10:10? At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo. Ang ganda. Sa pamamagitan ng minsanang paghandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Napakahalaga, di ba? Sino ito? Dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo, sa tama
Binigyan tayo dyan ng example nung nandito pa siya sa ibabaw ng lupa. At dahil sa ginawa niya, tayo ay naging banal. Pero hindi ka pa banal, di ba? Pero may pag-asa kang maging banal. Bakit? You are in Christ. Kaya yung sinasabi niya na ng 2 Corinthians 5:17 ba yun? 2 Corinthians 5:17, the old has gone. Ang sabi doon, yung lumang pagkatao mo ay mapapalitan na ng panibagong pagkatao o panibagong buhay na kay Kristo. Ito yun Tayo ay ginawang banal ni Kristo. Kasi yung buhay na yan, na susundan mo, banal talaga yan. Kaya kapag sinundan mo yung pamumuhay ni Kristo, sigurado, ang direksyon mo ay kabanalan. Huwag lang dyan sa karangalan banda. Kaya mayroon din kabanalan yan, pero hindi banal ang nandoon. So, ang point ko dito, pag sinundan natin yung turo, aral ni Kristo, sigurado, ang kabanalan ay nasa sayo. At katanggap-tanggap ka niyan. Dahil bakit ka may assurance na katanggap-tanggap pag sinunod mo yan? Kaya nangyari na kay Kristo Kahit umabot siya sa kamatayan, nabuhay siya muli sa kapangyarihan ng Diyos, at nandoon na siya sa kanang kamay ng Ama. So kapag ganyan ang ginawa mo rin, 100% kasama ka doon. Kasama tayo doon. Bakit hindi nangyayari? Ay, ayaw mo Ayaw mong gumawa. Kaya nga itong ang sabi ko, alam mo, napakaganda ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit ka mo? Wala ditong palakasan. Performance basis ito. Wala ditong inggitan. Pag nainggit ka sa akin, ikaw ang kawawa. Ako nagpapatuloy, ikaw hindi. Hindi tinatanggap sa Diyos ang mayroong ganon. Sino kayo natalo? Sinong maiiwan? Ikaw. Ako hindi. Basta ako tuloy lang ako. Hindi kita papakialaman. Papakialaman ko yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Kung magbiyaya man sa akin ang tuloy-tuloy, at nakita mo na naman, bakit yan binibigyan ng sobra-sobrang biyaya? Tapos ako hindi. Alamin mo kung anong ginagawa na nalulugod ang Diyos sa Kanya para mangyari din sa iyo. Huwag na yung iba-iba pang mga bagay. So nakita natin dito, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghandog ng kanyang sarili, at yun ay sapat na. So once and for all, snap in-offer ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa atin, na lahat na umaayon, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesus, credited yun sa Kanya. Kumbaga, qualified ka dun sa Panginoon. Qualified ka sa Ama dahil sinusunod mo ang kalooban ng Panginoong Jesus. Pangatlong point, we must remain standing as born of God. Nananatili pa ba tayong anak talaga tayo ng Diyos? Baka ikanta na naman yun, yes, I am. Dapat manatili tayong anak tayo ng Diyos. Huwag nating, alam ko, nangyayari sa atin yan na minsan nagkakasala tayo. Pero kaya nga, nandoon yung sinasabi na humingi ka ng kapatawaran para ma-restore ang relationship mo as child and father. Ang binabalik natin yung ating pagiging anak sa Kanya. Kumbaga, ang Diyos ang ating Ama, tayo ang anak, nagkasala tayo, ibinabalik natin na anak mo ako, katulad ng alipugang anak, bumalik siya. Anong sabi niya doon sa kanya?
Alam ko kahit hindi niya ako tawaging anak, babalik pa rin ako. Ituring na lang niya akong alipin. So, ang identification doon, anak talaga siya. Alam niyang anak siya. Pero sabi niya, okay na. Kahit hindi na niya ako ituring na anak. So, mapapansin mo doon, kahit hindi na niya ako ituring na anak. So, ang exact doon, anak siya. Kaya lang, nagpakumbaba siya dahil sa ginawa niyang mga kasalanan. Inadmit niya na makasalanan siya. Kaya, kahit hindi na siya ituring na anak, babalik pa rin siya. So, dapat ganun tayo pag nagkakasala. Lord, alam ko, marami akong nagagawang pagkakamali. Pero bilang anak mo, ako'y nagsisisi. Bumabalik ako sa iyong kaharian. So, we must remain standing as born of God. Kasi galit na galit dito ang, alam nyo, galit na galit ang kaaway sa atin. Pag inaangkin mo na anak ka ng Diyos. Alam ba kung bakit? Alam nyo ba? Hindi nyo pa ba nakikita? Nung binautismuhan ang Panginoong Jesus sa Jordan River, nung in-acknowledge ng Ama si Jesus Christ, ang sabi doon, nung binautismo siya ni John the Baptist, "This is my beloved Son, on whom I will please." So dito nakita na nadeklara na si Jesus Christ ay sa anak ng Diyos. Anong kasunod doon? Di ba pagdating niya sa ilang, kinumpronta agad siya ni Satan. Kung anak ka ng Diyos, dapat kaya mong gawin tinapay ang bato. Ngayon tayo, pag diniklara mo na anak ka ng Diyos, kaya lang, medyo mahirap. Kaya lang, sabi ko, naku, pag diniklara ko yun, sinabi ni Pastor, baka maghirap ako, huwag na lang. O anak ka na ngayon ng Diyos. Di ko alam eh. Hindi mo na ngayon naangkinin na anak ka ng Diyos. Bakit? Kasi baka maghirap ako. Ay, paano naman? Hindi ka naman magmamana ng blessings ng Panginoon. Paano ngayon yun? Saan ka ngayon lulugar? Parang yes or no. Or na lang muna. Ayaw ko ng yes, delikado. Ayaw ko naman ng no. Dahil wala akong blessings. Saan ka ngayon pupunta? Alam nyo man na doon sa sa decision making natin, doon pa lang nagkakatalo na. Anong sabi ng James? Yung mga tao na pabago-bago ang pag-iisip, asahan mo, walang matatanggap. Kaya you have to be identified that you are the son of God, or we are the children of God. So, we must remain standing as born of God. Point A, to have a righteous life in Christ. Para magkaroon tayo ng totoong buhay kay Kristo. Verse 7, mga anak, huwag kayong palinlang kaninuman. Ayan na. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Matuwid na ba ang ating mga ginagawa? Tulad na ba ni Kristo? Magagawa natin yan kapag naka-abide tayo kay Christ. Kaya hindi dito reason, ito lang, medyo malalim ng konti, kahit na tayo nagpapatuloy as Christian, kung hindi natin i-applyan, ang labas, hindi natin makukumply itong binabanggit dito sa verse 7. Ang tawag pa naman dyan, mga anak, huwag kayong palilinlang. Ibig sabihin, that time, pag nakagawa ka ng mali, nalinlang ka na naman. Para yung kanta, nalinlang ka na naman. Paulit-ulit na lang. Yun ang doon. Dapat, kaya nga mayroon tayong verse na, be watchful and pray. Para hindi malinlang. Sabi ng 1 John 2:29, kung alam ninyong si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Identified natin. Kung alam natin si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman
na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Agree ba tayo dyan? Ay paano? Question lang. Kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos sa mga oras na yan, anak ka ba ng Diyos? Bigla kayo nadaya lang kayo. Nalinlang. So, dito po natin nakikita na malinaw ang sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 29. Kung alam ninyong si Kristo ay masunurin, ha? Alam natin Christ ay nag-obey sa Ama sa kalooban ng Diyos. Dapat din ninyong malaman na dapat tayo rin na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak din. Pero kapag hindi tayo sumusunod, kayo na magdesisyon dyan. Nalinlang. Sabi kanina ng verse, nalinlang tayo. So point B, we must remain standing as born of God. Point B, to resist and destroy the devil's work in our lives. So kung tayo po ay remain standing as children of God, kaya natin sirain, wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay natin. Tayo may kontrol ng buhay natin, ha? Bakit hindi natin kaya yung sirain yan? Ay ayaw na niya sa atin, eh. Ay ayaw na natin sa Kanya. At pag-aari mo yan, binigay sa iyo ng Diyos yan. Bakit ipapagamit mo dun sa iba? Sino bang pinagkatiwalaan yan? Si Satanas ba? Di ba hindi? Ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa buhay mo na yan. Tinubos ka nga niya, para you have to manage a new life. Pero asan ang management mo sa buhay mo? Failure pa rin ba? Dapat alam mo na yan. Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Rise up. Manindigan ka na anak ka ng Diyos. Para ngayon, may pagpatuloy mo yung righteous life in Christ at mapagpatuloy mo kung paano mo i-destroy, i-resist ang mga gawa ng dyablo. So ito ang kailangan natin dahil sa araw-araw nating pamumuhay, lagi nating nakakaharap ang mga pagsubok, mga tukso, pandaraya ng kaaway sa ating buhay. So para maputo lahat yung habitual na yan, ito sigurong napag-aralan natin ngayon ay napakahalaga. Sabi ng James 4:7, kaya nga, ito na, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at lalayuan niya kayo. So, ang pinaka-option lang ng tao is submit yourself to God. Then, doon ka palang makakapag-resist sa kaaway. Kahit anong hallelujah natin, kahit anong panalangin natin, kung hindi ka nagpapasako sa kalooban ng Diyos, isipin nyo, si Satan marunong ng scripture. Pag binanggit si Kristo sa kanya, nanginginig din. Walang pagkakaiba tayo dyan. Pero anong pinakamahalaga? Always submit yourself to God. Then, saka ka palang magtitake ng action. Kasi, yan, under responsibility ka na ng Panginoon. You are under responsibility ng command ng Panginoon na yan. Kahit man tayo, company man, o military man, o saan man, bago pupunta ng misyon, ang isang batch, mayroong munang pahintulot yan sa pinakamataas. Yung mga military, bago mag-assault yan, may command yan from the top. Kasi para alam nila kung ano nangyayari sa ground. Pero kapag ikaw ay gumawa, kumilos, nagdesisyon, walang alam ang taas, ikaw ang mananagot sa sarili mo. Bakit ka mo? Kasi wala ka namang pahintulot Pag nag-declare, pag nagkagulo-gulo dyan sa area mo, sa laban nyo, tapos tinanong,
Teka, kaya nga, di nyo napapansin, mayroong mga kaso dyan, kinakasuhan. Tinatanong, may permit ba si ano na para mag-operate doon sa ganyan? Mag-bypass operation or kung ano? Pag sinabing wala, legal yan. Ibig sabihin, kagustuhan mo lang po. Ganon din tayo sa Panginoon. Minsan, bago ka sana magte-take ng action, pray to God. Ihingi mo muna ng lahat ng kung ano ang pangangailangan mo at saka ka mag-action. Ngayon naman, kung part ng church, takbo ka muna sa pastor mo. Pwede ba ito, pastor? Gagawin natin yung ito. Pero pag personal mo naman, hindi naman kita papakialaman yan. Kasi hindi naman involved ang church dyan eh. Ang involved personal mo, ikaw na ngayon makiusap sa Panginoon. Pagkasamang church sa involvement, make sure, inform your pastor. Kasi may organization tayo eh. Pag nagdesisyon ka, na ordinary or leader or whatever, na hindi ko alam, pag mayroong problema, di kita i-acknowledge. Sorry na lang. Huwag kang padaya, sabi ng ano. Pag dinaya ka ng iba, ginamit, ay sinabi ni pastor yan, i-confirm mo sa akin kung totoo. Para hindi ka ngayon madaya. Pero pag nadaya ka, pag tanong mo sa akin, bakit sabi ni ganito, ganyan, ganyan? Sabi mo daw, may sinabi ba ako? Duman ba ng meeting yan? Nag-approve ba ako dyan? May perma ba ako dyan? Ayun. Kaya, ganun din tayo sa bahay, dito sa gawain, sa Panginoon, make sure na nasa tama ang process mo. Kasi kung dito pa lang tayo ay hindi marunong sumunod, how much more yung pinapagawa ng Panginoon sa atin na hindi natin sinusunod, doon pa lang magagalit na sa atin ang Panginoon. Kahit i-approve ng Panginoon yan, pwede niyang i-delay. Bakit to? Settle first. Ayusin mo muna. Alam niyo ba kung bakit minsan sa prayer natin may nadidelay? May pinapagawa ang Panginoon. Hindi pa maayos yan. Anak, hindi ko pwedeng ipasa itong thesis mo. May mga mali ka pa eh. Pag inactual mo ito, sasablay ka. Ulitin mo, anak. Antay ka na naman. Babad ka na naman sa panalangin. Ilang buwan? 1, 2, 3, 4. Wala pa rin. Ikaw nagmamadali. Di ba ganun kayo mga estudyante? Nagmamadaling maipasa, nagkakraming, kahit ano-ano na lang ang pinag-copy-paste, copy-paste, copy-paste. Ay uutakan mo yung teacher mo. Alam niya yung mga internet kasi ganun din ang ginagawa niya. Yung pala yung nire-research mo, nire-research din niya. Huli ka ngayon. Naku, hindi pwede ito. Alam ng teacher kung yung nagmumula ay mula sa iyo at mula sa internet. Maraming AI ngayon na halos mukha na mismo ng nagsasalita pero hindi siya yun. Mas matindi ang pangdaraya ng kaaway ngayon. Isa noon. Kaya kung matalas ang pangdaraya ng kaaway ngayon, dapat ikaw na Kristiyano mas matalas ka. Sensitibo ka. Hindi ka kayang dayain. Maliban kung alam mo na, pinagbibigyan mo lang. O, di ba? So, anong gagawin natin? Maging handa tayo mga kapatid. So, uulitin ko. Ang ating tema is, how can we be freed from the slavery of sin? 1, we must understand that we are God's children. Pangalawa, doon sa A and B, the Father's love abounds in us. The hope we have in Christ purifies us. 2, we must remain in Christ to avoid sin. Under that, A, for those who are with Christ, do not continue to sin. B, for abiding in Christ helps us to get rid of our sins. Pangatlo, we must remain standing as born of God, to have a righteous life in Christ, and B, to resist and destroy the devil's work. So dito po, makikita natin na kung tayo ay naninindigan at kung tayo'y gusto natin makawala dito sa bondage ng habitual sin, ito ang
paraan na dapat nating sundan. At ang konklusyon ko niyan, walang iba kung hindi ang verse 10. Bakit kamo? Pwede niyong i-evaluate ang sarili niyo after 2 months. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. Ayan na. At kung sino ang mga anak ng Diablo, nakakahiya. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Masakit, ano? Di ba? Pero, ang sabi ng verse, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. So, sino ang pinagsasabihan nito? Mga Kristiyano. So, ibig sabihin, tayong pinagsasabihan, dito natin makikilala, tayo yun, magkakasama. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, identification, proof, kung talagang you are qualified as children of God. Ito lang ang pinapakita. Ngayon, pag may nakita tayo na, medyo parang mistisong aking pagiging anak ng Diyos May may halo pang pagkadyablo ng konti. Sabi ko nga nito asa na yung kambing dito na malapit na maging tupa? Sabi sa akin nung isang kapatiran sa Abu Dhabi, bakit pastor kambing? Malapit naman. Nagpaputol yun ng sungay kanina Kasi ang kambing, di ba, may sungay. Ang tupa, wala. So sabi ko, asa na yung kambing na malapit na maging tupa? Nagpaputol ng sungay parang tupang tingnan. Pero kambing pa rin yun. So dito, identified, kinaklarify sa atin na pag ganyan ang side natin ay mayroon pa tayong nagagawang masama. Take note, ang ibig sabihin yan, na yan, huwag mong gagawin yan dahil pang jablo lang yan. Dapat ang gawin mo ito dahil pang anak ng Diyos ito. So binibigyan tayo ng warning na mag-side tayo sa tamang direksyon dahil tayo rin ang tatanggap niyan bandang huli. Kumbaga, tayo rin ang makikinabang sa bandang huli. Sabi ko nga, walang pagalingan dito. Ang importante sa lahat, nagpapaalalahanan para wag tayo mapahamak. Sabi nga sa training, kung ikaw ay may natutunan na, may skills, may knowledge, ang isang pinakamahalaga sa lahat, your attitude and behavior. Tama po ba tayo dyan? Kasi kahit na marunong ka, marami kang ideas, if your attitude and behavior is not coordinating with all of them, failure ka. Alam mo sa, dagdagan ko lang ng konti, alam mo sa preschool, kasi galing din, nag-aral din ako sa preschool May tinatawag tayo, yung mga butas na yan, nakita niyo ito. Practice yan ng bata, hahawak ng mga stick. Sinusuot nila sa butas. Realidad ito. Anong pinapractice dyan? Eye to hand coordination. Okay? Eye to hand coordination. Tayong mga Kristiyano, ang problem natin, mind to mouth coordination. Okay? Nakakapagbigkas tayo na hindi nagko-coordinate ang mind natin. Okay? So, anong nangyayari? Kaya nagkakaroon tayo ng failure. Failure yan. So, kailangan ng practice. Yung mga bata ng ganyan, kaya nagmumold sila. Yung mga clay, nagpo-form ng mga castle. Kasi yung control ng fine motor na tinatawag para maihugis niya yung nasa isip niya, yung sa tingin niya, magmamatch lahat yon. Yun ang sinasabi ko. Skills, knowledge, and behavior ang attitude. Kasi yung action mo, nagko-cooperate yan sa mind at saka sa yung paningin sa isip. At yung control ng isip mo, eksakto. Kaya nga, yung mga basketball player na nakakatakbo ng kahit na napakabilis nila,
Tingnan mo ang coordination ng mind, ng paa, yung spatial na yan, kaya niyang imanyobra. Dapat ang Kristiyanong lumalalim sa Panginoon. Ganon. Ang isip mo coordinated with your movements. Okay? Kaya tayo naiisahan ng kaaway. Yung movement mo, ginagamit na ng kaaway, hindi mo kontrolado ng isip mo. Kaya tayo nagkakamali. So yun po ang masasabi ko sa inyo. Dahil tayo lahat, ako ang layunin ko lang naman dito is to guide. Pero, decision making wise, kayo yun. I hope na pag tayo'y pumanaw na sa lupa, magpangita-kita pa rin tayo doon. Kasi ako, I'm sure, pupunta ako doon. Kayo, may decision din kayo. Payag ba kayo pumunta roon? O wala, tingnan mo, walang amen. Hindi ako lang pala. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. So, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Lord, napakabuti mo sa aming kalagitnaan. Ginawa mo ang lahat upang matuto ang bawat isa. Salamat sa mga salita mo na simula pa noon, ngayon at magpakailanman ay hindi nagbabago. Tulungan mo kami na lahat itong mga aming natutunan ngayong araw na ito ma-retain sa aming mga puso at isipan. At lagi ka naming maalala sa oras na may mga nakakaharap kaming pagsubok, tukso sa buhay namin sa araw-araw. Hayaan mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang laging lumukob sa aming buhay, na ingatan ang bawat isa saan man kami pumunta. Lord, sa bawat pamilya, pagpalain mo ang bawat pamilya. Alam mo ang pangangailangan ng bawat isa sa kanila. Lord, we ask your grace and mercy to each one of them. At ganun din sa lahat na nagpupunta, nag-attend dito sa Divine Word Christian Church. Lord, ang patuloy na pagpapala mo, the blessings that comes from your throne of grace and mercy, the physical blessings, the healing, spiritual blessings, material blessings, financial blessings, ay patuloy mong ipagkaloob sa buhay ng bawat isa. Naangkin po namin lahat ito. Binabalik ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen.